Thank you, Pastor Ray. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Ray sa iyang gugma sa mga missionary sa Buluhaton sa Ginoo together sa iyang family, Ma'am Jima, Brother GR, Sister Amam, and Brother Rendel. O salamat yo church sa inyong padayon nga pagpaluyo namo dito, dili lang sa support nato nga financial and also sa inyong prayer. So ang inyong sacrifice dili na siya sayang, dili kawang, because ang Bible nag-ingon ang atong mga kahago dili sayang atubangan sa Ginoo. So naagi na siya bunga. So before ko abli sa akong Bible, before tamo adto sa mensahe, para ma-encourage mo nga ang inyong pagsuporta dili sayang, na ako'y mga some pictures ipakita ninyo regarding sa ministry dito. Dili po to sabot nga ako ning gipanghambog kay gipanghambog gamay ra mami dito para madasig mo. Amen? So palihog ko sa mga picture. So mo ni among sinugdanan pag abot na kog Davao, nagsugod mi gawas sa balay. No? Padayon. So mo ni akong unang mga nag-appeal sa akong simba, dayon paspasa lang nato ha. Mo ni ang mga dito, sige paspasi. O bisita namo ni kani mga bata. Okay, paspasi lang palihog. Okay. So gawas sa balay ra gid na siya. Human ana humag simba namo sa morning, pulihan big palahubog sa hapon. Double ang among dito. Okay, na during sa among 1 year, wala mi naka-celebrate sa among 1 year. So ang among gihimo, nag-fellowship mi sa church. So mo na among fellowship. Okay, palalagog paspas. Okay, namalhin na mig tigumanan, dili na katong gawas sa balay, karaang balay na. So mo na ni among mga simba dito. Okay, karaang balay, puno sa ukok, ilaga, uguban pa. Okay, mo ni siya dito. Okay, mo ni mga mothers, mga bata. Okay, sige, paspasi. Okay, rumadasig mo nga. Naday bunga, no? Naday resulta. Amen. Okay, mo ni among first nag-soul-winning me, naghatag og gospel tracts together sa mga members. Okay, ni siya paspasi. Okay, paspas. Bilang kay musulti lang kog asa dapit. Okay, mga dito, mo ni dito. Okay. Sige, padayon lang. Katanaw lang sila. Okay, ang baptism na mo, uban, wala na appeal, kaya wala ko'y picture. So, natay mga baptism na dito. Okay, padayon. So, wala ko'y picture to sa pikas na ko nga cellphone. Okay, muna ni among second anniversary. Okay, muna ni anniversary na mo last year. So, ampo niyo karong October 19, ang among third mission anniversary. So mo ni among attendance kay limitado ra man gud ni siya kay function hall man, ang capacity lang diha siguro 40. So salamat gipagamit to nilang extension sa ubos para sa mga bata. Sa ibahin lang. Okay, mo ni among dito. Sige, so wala na. Sige, so manindog ang tanan. I hope madasig ta pagpadaig support sa ministry. Amen. So ablita Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Verse number 12 down to verse 19. So, para makabasa tatanan, ato lang puli-pulihon. So, if you dare, say amen. Alright, ako'y basa sa verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Verse 13, kamo. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. For some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believed not. Altogether, verse number 19, so we say that they could not enter, and because of unbelief. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong ugad. Bless ang mensahe. Maamuning ma-apply sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mo-remind ka namo, mo-palig-on sa among pag-ilan nimo, because ang imong pulong, Lord, dunay gahom, mubag-o sa among kinabuhi. Gamita ko, Ginoo, as instrument sa pagpasabot. Wa ko'y mahimo kung wala ikaw. I ask the guidance, the power of the Holy Spirit.
mag-work Ginoo sa among kinabuhi karon, labi na sa matag uno nagkasing-kasing sa maminaw nga diin Ginoo ang imong pulong mo penetrate sa matag kinabuhi. And una Ginoo sa tanan, pasaylo ami Lord sa among mga sala, gasimi padayon by the precious blood of Jesus Christ nga iyang gipaula dito sa cross. Giclaim na kong kadaugan, in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod. So ang verse number 12 nag-ingon, take heed, pagbantay mga igsoon, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. In verse number 19, so we say that they could not enter in. Nganong dili sila kasulod because of unbelief. So our message this afternoon, ato ning gitaytulan, the root cause of unbelief. Mga hinungdan or mga rason ngano ang Kristohanon walay pagtuo. Amen? Or mawad-an siya sa iyang pagtuo. So kung imo makita, sa panahon ni Moses, ang Dios nagsugo ni Moses nga ilid ang iyang katawhan. Aron dalon ang promise sa Dios, dalon sila sa lugar nga gipromise sa Ginoo nga flowing with milk and honey. But ang nahitabo, dili tanan nakasulod sa gipromise sa Ginoo. Kay sa panahon nga musulod na sila, daghan nila wala nakasulod. Why? Because of their unbelief. Okay? Muna ang Kristohanon sometimes, the reason nganong dili ta kakita og maka-experience sa mga kahibulungang buhat sa Ginoo. Dili ta kakita og dagkong panalangin because sometimes ang atong nahitabo wala tay pagtuo sa pulong sa Ginoo. Sama karon nagkuan mo kanang nag-renew mo sa inyong commitment sa inyong faith promise. Kung wala kay pagtuo, maybe di jud ka muubian na. Commitment na pod, magdugang na pud ko, but we need faith. Amen? Kay kanang pagtuo maunay makapalihok sa gahom sa Ginoo. Kung gusto daw ka maka-experience sa kaybulungang buhat sa Ginoo, tuhui ang pulong sa Dios nga dili ni mamakak. Amen? Saligi ang pulong sa Ginoo because unbelief, induman ito Kristohanon, unbelief can lead to several negative consequences. Kung ang Kristohanon walay pagtuo, expectadaan na aginay mga negative consequences. Usa niini, including hindering God's work sa atong kinabuhi. Ang Dios dili siya ka-work sa atong kinabuhi in the first place wa kay pagtuo. Mabiton ang tao nga wala mituo ni Kristo di gyud mabag-o. Muna ay mo katingala ngano maning mga tao nga paminaw nimo Dios nun pero sa baba lang. Tungod kung ang tao walay pagtuo di gyud siya mausab. And also, gitawag ni siya the barrier to experiencing the fullness of God's promises. Barrier, maoy babag, maoy ali, nga dili nato ma-experience ang mga panalangin sa Ginoo. Og ang Dios, kung ang Kristohanon walay pagtuo, ang Dios dili malipay ngadto sa usa ka Kristohanon o usa ka tawo nga walay pagtuo niya. Kaingon ang Bible, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please Him or to please God. Munang importante, Kristo na atong masabtan, we need faith diha sa Ginoo. Atong tuhuan nga ang Dios dili mo pakyas. Atong tuhuan ang iyang pulong nga tinuod ni siya. So number 1, mga hinungdan sa pagkawalay pagtuo. First, rejecting the truth. Okay? Naga-reject sa truth. Nganong wala tay pagtuo kay una, wala nato gidawat ang kamatuoran. Kung ang tao dili mo accept or dili niya dawaton nga ang pulong sa Dios kamatuoran ni, ang tao di gid mo sunod ani. Okay? Ang tao di pud makabaton og kasiguruan sa iyang kinabuhi. But ang nahitabo, ang mga tao mas mipili to ignore and deny the truth nga gipadayag sa Ginoo. Mas gipili sa tao nga musunod sa pamaagi nga iya sa tao kaysa sundo nato ang paagi nga gitudlo sa Bible. Karon nga panahon kung imong tan-awon, ang Biblia murag ano lang ni, set aside na. Ang Biblia murag wala na kay impact sa tao. Nga asa nakapokus ang tao, social media. Asa nakabasi ang tao, unsay madungog, unsay makita without knowing. Wala sila'y saktong basihanan, basta lang ilang madungog. Munang daghan kay mutira sa atong doktrina. Daghan kayong dili ganahan sa atong doktrina. Munang regarding ning ana, wala na tay mahimo. Kay kung ang tao walay pagtuo sa Dios, ingon ang Bible, ang tao nga di luwas, wala ginay espiritu sa Dios.
Kinsa may nay espiritu sa Dios, kadto lang anak sa Dios. Romans chapter 8 verse number 14. Nga sa kadagan sa gigiyahan sa espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. That's why kita ray nakasabot ani. Kita'y makaingon, I'm saved because nga naman you have the Spirit of God nagpuyo nimo. Muna ang mga tao nga walay espiritu sa Dios, bisag mangugat kag tinudlo ana, sarado ilang hunona, dili gid nila masabtan ang kamatuoran. Because una nag-reject sila sa kamatuoran. But ingon ang Bible, John chapter 8 verse number 32, and ye shall know the truth, and the truth, what? Shall make you free. Dili ka mahimong gawas nun kung wala kay pagtuo sa Dios. Amen? Mahimo lang kang gawas nun, gikan sa mga wrong doctrine, wrong teaching, wrong nga pamaagi. In the first place, kinahanglan na kay pagtuo sa Dios. But kung dili ka mutuo, kung unsa ang Ginoo, o unsay mahimo niya, dili jud ka mahimong gawas nun. Magpabilin ka nga ginapos. Why? Because by rejecting the truth, individuals remain bound by deception. Bound by deception. Okay? Magpabilin siyang ginapos sa mga limbong. Kaya kung imong tan-awon karon, grabe ang limbong sa kalibutan. Grabe kayong ilad. Ang ilang gitudlo, kaugalingon nilang kahibalo. Murag ang Bible, murag ang pag-apply sa Biblia, dili na ang Bible i-apply sa kinabuhi, kundi kaugalingon nilang kahibalo i-apply sa Biblia. I-twist nila ang Word of God. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Insay nga, for the time will come. Muna gipangita sa tao karon, when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, insay nga, shall they heap to themselves teachers. Insay next, having itching ears. Verse number 4. And they shall turn away their ears from the truth. Wala na nila tagaig pagtagad ang kamatuoran, and shall be turned unto fables. Mas ganahan ang tao sa pagtulunan nga dili sakit sa ilang pandungog. Kana bitaw ang madungog nila mura kag bata nga kuan ra ba? Gi alam-alam. Okay ra mag-inom, ginagmay lang. Okay ra mga bit, ayaw lang pasakop. Ganahan, muna'y ganahan sa tao karon, dili sila ganahan badlungon ang ilang sala, dili sila ganahan badlungon sa ilang kinabuhi nga dili maayo. Munang ay mo katingala nga ang tao kung imong walihan karon, bisan kabalo silang sayop ang ilang pagtulunan, nganong dili mo sunod sa imuha? Because ang tao dautan na daan, ganahan sila anang pagtulunan, dili sila badlungon. Kanang free sila muhimo sa tanan. Munang bisag klaro ang sayop, ingnan nimo sayop nimo ni tinuod. Ngano ang tao di magid mo sunod? Pero nganong daghan mo sunod sa sayop? Kay didto free sila muhimo sa tanan. Ning ana ang tao karon, ning ana ang atong kalibutan. Mas ganahan ang tao ni ana. Ato hinumduman Kristohanon, ang tinuod nga magtutudlo mubadlong sa imong sayop. Ang tinuod nga nag-care, nagpangga sa atong espirituhanong kinabuhi, leader or pastor nga mubadlong og sala. But if your leader gi-ignore ang imong mga sayop, wala badlunga ang imong mga sala, that leader dili na concern nimo. That leader dili na, wala na tinud-anay na higugma nimo. But as long our pastor nag-preach dire, ayaw mo kasuko sa gawali, dapat malipay ka. It means that pastor nag-care nimo. Kaya ang gitanaw sa pastor ang imong kaayuhan. Ang gitanaw niya ang imong kinabuhing Kristohanon matarong. Amen? The root cause of unbelief is not lack of knowledge. Dili tungod kay wala sila natudluan. Dili tungod kay wala sila nawalihan. Or walay mga evidence nga gipakita. But rather a personal choice to reject the truth. Personal choice. Nga mas gipili nila nga i-reject ang truth. Why? Letter A. Kay mas i-ignore nila, ignoring clear evidence. Muna'y ganahan sa tao. Letter B, choosing to disbelieve despite proof. Bisag klaro na ang ebidensya, mas mupili ang tao nga di gyud mo tuo. Ibaliwala niya. And prioritizing personal comfort over divine revelation. Pasabot ni ana kung unsay gusto nila walay magbuot. Muna'y ganahan sa tao. But Christian, remember, rejection of truth carries serious consequences.
including this, number 1, ang tao nga nag-reject sa kamatuoran, spiritual blindness. Okay? Spiritual blindness. Unsay but pasabot na ang tao nga way pagtuo buta spiritual. Muna kung muingon ka kanang doctrine about once saved, always saved, di na masabta nila because they are blind spiritual. Muingon sila, maluwas by faith ra, apil sa atong works. Maluwas, magkuan ra, mutuo lang ni Kristo. Pwede na dita mo patay. Pwede na tamo buhat og sala because once saved, always saved. But no, di na to malimtan nga ingon ang Bible sa kadaghan sa mga gitawag sa Dios. Sa in Bible, mulikay sa pagpakasala. Kung tinuod kang luwas, dili mag-enjoy sa sala, apan maningkamot mulikay sa sala. Amen? Dili ta perfecto, pero naay Dios nga mubag-o sa atong pagkatao. Nga ang sauna dili nato mahimo nato karon pinaagi sa tabang sa Ginoo. But dili nato ikatingala nganong daghang tao against about sa doctrine of osas because they are blind spiritual. Kay wala sila espiritu sa Dios. And also moral decay. Ang tao nga nag-reject sa kamatuoran, hinumduman nato muguba gid na sa tibuok nimong pagkatao. Okay? Then di nato malimtan usab dunay judgment. Ang tao nga nag-reject sa kamatuoran, hukman gyud sa Dios. Amen? Ang tao nga wala nag-obey sa gospel ni Kristo, ingon ang Bible in 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8, in flaming fire, taking vengeance to them that know not God, to them that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Dunay judgment sa mga tao nga wala mituo. And also, kung nag-reject ka sa kamatuoran, you are separated from God. Separated from God. It means ang tao nga way pagtuo, you are hopeless. Mamatay ta nga way paglaom. Amen? In 2 Corinthians 4 verse number 2, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Okay, palihog na lang ko. Wala. Okay, 2 Corinthians, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which, kinsay gibutaan? Which believe not. Ang tao nga walay pagtuo sa gali, buta sa kamatuuran. Amen? Ang tao nga walay pagtuo, buta sa kamatuuran. Unang Kristohanon, ayaw sayangi ang panahon nga natudluan ta sa pulong sa Ginoo. Kung unsay gitudlo sa Biblia, as long ang Bible wala na usab man, ang promisa sa Dios wala na usab. Ingon ang Bible, Jesus Christ, Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Ang iyang pulong wala na usab, ang iyang promise wala na usab. As long ang Biblia nagtudlo pas kamatuoran ato ning sundon. Amen? Kay para ni sa natual. Number 2, second, remaining in darkness. Mga hinungdan ngano ang tao di mutuo, kay ang tao nagpabilin diha sa kangit-ngit, meaning persisting in ignorance and separation from God's light. Ephesians 4:18. Sa ingon sa Bible, Ephesians 4 verse number 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Ang tao nga wala mituo sa pulong sa Ginoo, ignorance. Ignorante. Ako naka-remember ko sa una, sa bata pa ko, tungod sa ignorante pa kay nga kinabuhi ba. Pag naay mga barkada na mo sa una nga bugoy-bugoy, palpalon among kamot, pag hapak pugo, pag pikas pod, hapak po siya sa kamot, dayon mo rin, sumbagay mo, kay puro mo isog. Sumbagay, nga naman, ignorante. Kabalo mo, kung dili ta kabalos kamatuoran mga igsuon, nagpabilin ta sa pagtulunan nga ignorante ta. Sabay-sabay sa uso, asay daghan didto. Sunod-sunod ta, man sa unsay namatan pakamatyan because ignorante ta. Kana nga principle, kung imo nang sabton, wa may sayop ano? Unsay namatan pakamatyan. Gawa ang nindot diha kung ang imong namatan sakto. Pero kung ang imong namatan sayop, magpakamatay ka sa sayop nga naisakto. Pagmata na tugbuot, pagkatao na to, nanabatay sa nina.
Wala no, hubo ta miabot. Pero nganong gasanina ta karon? Because nakakita kas kamatuoran nga ang paghubo sayop. So kung mao ni atong pagkamatyan na maghubo na lang ta perminti kay mao ni atong namatan. Pero nganong nagsanina ta kay nakabaluta nga ang paghubo sayop. Same ana. Kung ang imong pagtulunan sayop, ayaw pagpakamatay sa sayop. Ako na inborn man ko sa pagtulunan. Namang ko'y religion po sa una, inborn jud ko, gabata gyud ko diha. Among salvation, faith and good works. Pero pagkabalo na ako sa Bible nga ang akong good works dili makadala nako sa langit, wala akong nagpabilin. Why? Kay naay kamatuoran. So unbelief leads to spiritual darkness. This darkness is characterized by a lack of understanding. Once ang atong hunahuna gali nangitngitan, we are nata sa pagkinabuhi nga butas kamatuoran, ang atog yung hunahuna sarado. Sa pa, gahi ang atong kasing-kasing. Okay? Then, a blindness to spiritual realities. Muna ingan ang Bible, John chapter 3, verse 19 to 20. Sa dihang si Kristo miani, isip kahayag sa kalibutan. But unsay nga ng Bible? And this is the condemnation, that light is come into the world, that Jesus Christ. But sunod, and men love darkness rather than light. Sa dihang si Kristo miani, aron mahimong kahayag, tagaag kahayag ang mga tao na sa kangitngit. But ang tao mas mipili sa kangitngit kaysa kahayag. Amen? Mas prefer ang tao, letter A, mas prefer ang tao nga magpabiling ignorante over knowledge. Tanawa? Mas gusto nilang magpabiling ignorante kaysa makabalo sila sa kamatuoran. Avoiding the light of understanding. And also, finding security in familiar pattern. Mas paminawon nila, maminaw sila, nga kabalo sila nga kana nga pagtulunan, paminaw nila secured sila or paminaw nila hayahay sila, way magbuot nila. So Ephesians chapter 5 verse 8, Ephesians 5 verse number 8, for ye were, unsa kata kaniadto? Sometimes darkness. Ning ana ta kaniadto. Naata sa kangitngit, nagkinabuhi ta sala, but now unsa nagita karon? Ye are ye light in the Lord? What's the next? Walk as a children of light. If you are saved today, walk as a children of light. Amen ba ta? Walk as a children of light. Kay anak naman ta sa Dios, ipakita ang kahayag nga naa kanimo. Muna yon sa Bible, Matthew 5:16, let your light so shine before men. For what? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kung dili ta mo shine sa tao, mura kag nagdagkot og kandila nga gitabunan ra nimo, dili makita ang kahayag. So dapat ang kandila dagkutan, ibutang siya sa lampstand para ang kahayag mo spread sa tibuok panimalay. Kristohanon, kung ikaw ray Kristohanon sa imong lugar, ikaw ray Kristohanon sa imong trabaho, ipakita imong kahayag. Amen? Ayaw pagkinabuhi diya sa kangitngit. Number 3, resisting transformation. Meaning, actively opposing the work of the Holy Spirit in changing one's heart and mind. Nganong dili sila mutuo kay mahadlok sila, mausab, mabadlong ang ilang sayop. Okay? Nganong daga ay naka-remember ko ana, na ako'y gisulwining diya sa may dool sa sementeryo. Pag-share nako, pag-approach, positive. Pag-ingon ako, Brad, yani, monitabo, yes mo ingon siya, amen. Amen. Lipay ko, kaya dali ra ni maluwas. Pero sadyang miingon kong invitation, Brad, dawaton ba ni mo si Kristo? Say answer. Miingon siya nako, dili sa ko mudawat. Kung ano man, Brad, may mawalain siya. Kung mudawat manggug ko, di na ko kainom, di na ko kasugal, di na ko kapang chicks. Rabi ya? Ngano ang tao dili mutuos kamatuoran, nganong dili sundon ang kamatuoran, kay naay mga tao mahadlok mag-usab. Kay gano man mabadlong ang ilang sayop. Muna ang Bible Acts 7:51. Ye stiff-necked.
Oh, mga tiki ug liog, mga gahi. An uncircumcised heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your father did, so do ye. By resisting the Spirit, individuals hinder their spiritual growth and remain stuck. Amen? Kung atong i-resist ang work of the Holy Spirit, di gyud ka mo grow sa imong spiritual life. Tuguti ang Holy Spirit mag-work sa imong kinabuhi. Kay ang Kristohanon stagnant siya kung dili siya magpausab sa Ginoo. Kung dili ta mo grow spiritually, stagnant ang atong Christian life. Nay mga tao nganong magganahan sila ana because mahadlok silang mag-usab ug mutubo, fearing change and growth. Letter B, clinging to old ways. Okay? Mas ganahan sila nga magpadayon sa ilang kanhing naandan nga kinabuhi. Then, prioritizing self-will over divine leading. Asa sila naka-prioritize? Mas priority nila kung unsay gusto nila sa ilang kaugalingon. Mas prioritize nila kung unsay gusto nga ilang buhaton. The Bible emphasizes that God has a plan for believers. Unsay plano sa Dios? Live that includes growth and transformation. Dili lang tataman na luwas, Kristohanon, kinahanglan ta mo grow. Amen? Kung ang Kristohanon mag-grow, mabag-o ka. Amen? Mausab ka. Munang importante kayo ang atong kinabuhi, mabag-o. Becoming more like Christ, changes in character, changes in behavior and mindset. Okay? The more ta nagkadugay sa Christian life, dapat the more ta nagkalugan, mahimo tang maisama diha kang Kristo. Becoming more like Christ. Changes in character. Amen? In 2 Corinthians 5:17, klaro kay diha. Therefore, if any man be in Christ, iyan na ba ta ni Kristo? Unsa nagalita? You are, sagita, new creature. All things are passed away. Kung unsa ka kaniadto, mao ni imong mga nakasanayang kinabuhi, ayaw nagpabilin nito. All things, unsa gali? Pass away. Ayaw na to baliki. Kaingon sa Bible, kung ang Kristohanon mubalik sa kanang kinabuhi, mura daw tag-iro nga mikaon sa imong balik nga sinuka. Mura tag-baboy nga mibalik og lunang sa diha sa lapok. Giligo, gilimpyuhan, kitag lunangan mibalik. Kung tinuod kang Kristohanon, karnero ka sa Dios. Ang karnero, pag mahulog na sa hugaw, miserable na. Di siya enjoy. Kay wala gi-design ang karnero diha. Pero baboy, lunang gina siya. Unsa man ka, karnero ka, baboy. Kung karnero ka sa Dios, di ka mag-enjoy sa sala. Amen? Bag-o na ta. Sa all things are passed away. Sa behold, all things are become new. Number 4, last. Refraining from seeking deep spiritual understanding. Meaning, neglecting to pursue a personal and profound knowledge of God and His ways. But pasabot, imong gisalikway ang pamaagi sa Dios, kay mas imong gisulod ang pamaagi sa tao. Unsa man nga paagi karon imong gisunod? Paagi sa Dios or pamaagi sa tao? Amen? Proverbs chapter 2, verse 4 and 5. Proverbs 2, hapit na akong time. If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures. Verse 5. Then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Kung imo lang yung pangitaon ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo ni treasure. Og diri ka makakaplag og kahibalo. Amen? Ngano ang tao nagpabilin sa sayop kay dili sila willing mo explore, dili sila willing mo study sa pulong sa Ginoo. Nag-agad lang unsay gitudlo sa leader. Di ba ana ta kaniadto? Maghangad lang ta sa atong leader. Unsay giwali kay bawal pabasahon og Bible ang members. So karon wala ta bawali mo basag Bible. Natay kagawasan mo open og Bible mo nang didto sa church bingon jud ko, church, ayaw mo kasuko kung magwali ko ani because tanan akong giwali, akong i-assured niyo na ani sa pulong sa Ginoo.
Wala ko nag-preach outside sa Bible, but akong gi-preach unsay gitudlo sa Biblia. Wala na akong igitudlo, kay para ni nako, kay nang hilabot ko sa inyong private life, para ni sa anyong kayuhan. Sama po diri, unsay mga giwali sa atong pastor, para ra gid na sa atong kayuhan. Kaya ang gilantaw sa atong pastor, ang ato yung kinabuhi nga matarong. Amen? So by refraining from seeking deep spiritual understanding, imong miss out on the intimacy wisdom, discernment that from close relationship with God. Instead of diligently seeking Him through prayer, Bible study, and obedience, individual mas nagpabilin siya sa iyang kaugalingong pamaagi. Amen? Atong sundon ang Biblia. Ano yung Bible? Hosea 4:6, my people are destroyed for what? Lack of knowledge. We must study the Word of God. Amen? So our conclusion, it's time to stop ignoring the warning signs and start embracing the growth that comes from seeking truth and understanding. And ang Bible today, if you will hear His voice, harden not your heart. Harden not your heart. So let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. I-bless to Ginoo. Lord, magpabilin sa among kinabuhi. In Jesus' name, amen. Thank you.